and all these things shall be added to you. Ang pag-uusapan natin mga kapatid, pamagatan natin na the right priority. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, the right priority. Noong dumaang 2025, ano po ang mga naging prioridad natin sa ating buhay? Siguro naging prioridad natin ang ating pamilya, naging prioridad natin ang ating trabaho, naging prioridad natin ang ating personal na career, ang buhay. Yung mga bagay na yon, mahahalaga, alam natin. But, ang sinabi po ng Word of God, pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang kaharian ng Diyos. Hello? Sabi ni Lord, yun ang ating hanapin. Yun ang ating i-priority sa ating buhay. Sa buhay natin mga kapatid, napakaraming worries. We worries about all the food, clothing. Sabi nga nung sa taas na verses nitong Matthew 6 verse 33, kung babasahin mo sa verse 25 hanggang verse 34, makikita natin doon na ang tao nag-worry sa pagkain, sa pangbayad ng mga gastusin, sa bills, sa trabaho, sa pamilya. Ang dami nating worries. Kung susumahin natin, siguro nakalimutan na natin yung iba. Kung babalikan natin yung 2025, maiisip natin mga kapatid na marami tayong mga pinagkakaabalahan. Mga bagay na nagbigay sa atin ng kabalisaan, takot, pangamba, na kung saan ang naging sanhi nito ay hindi maayos ang ating priorities sa ating buhay. Kaya nga, anong sabi ng Lord? Sabi niya, seek first the kingdom. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Or unahin mo si Lord. Pag may mga bagay tayong mahalaga sa ating buhay, hindi yan nawawala ng priority sa atin. Kung mahal mo ang isang tao, hindi maaari na mawalan ka ng panahon sa kanya. Or hindi siya ang priority mo. Or mawalan ka ng panahon sa kanya. Naalala ko yung aking ex-girlfriend noon. Kasi asawa ko na ngayon. Kahit busy ka, pag sinabi mo, nag-aantay ka palagi. Yung text, yung reply. Diba? Yung message. Kahit busy ka, pag may hiniling na favor sa'yo, sinisikap mo na ikaw ay makagawa, makatulong. Amen po ba? Dahil mahal mo, hindi may pina-priority mo. Hindi ka nagsasawa na pakinggan, paulit-ulit, makipag-usap, makipagkwentuhan, balitaan, o kung ano man. No? Hanggang ngayon na kami magkasama na, hindi pa rin nakakasawa mag-usap ng kahit anong mga bagay. Amen? Dahil yung tao na yon ay mahalaga sa iyo, dahil mahal mo at priority siya sa buhay mo. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo magsasawa sa Diyos, sa Kanyang gawain, kung nilalagay natin siya sa pinakaunahan ng lahat ng priority sa ating buhay. Dahil mahal mo ang Diyos. To love God means, to love God first means to passionately pursue His pleasures. Dahil mahal mo si Lord, ano ba ang nagpapaligaya sa Diyos? At yun ang gusto mong gawin para mapaligaya siya. Alam natin mga kapatid, ayaw ng Panginoon na sinisingit-singit lamang natin siya sa ating mga free time. Ayaw ng Panginoon na kapag may extra lang tayo, Lord, ikaw ang asikasuhin ko, ikaw ang gagawin ko ang para sa iyo. Gusto ng Panginoon, number one priority natin siya sa ating buhay. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na siya ay maging mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin.
nga sabi niya, seek my kingdom first. Seek, hanapin. Yun ang unahin. Yung authority ng Panginoon sa ating buhay. Pag sinabi nating seek His kingdom, hinahanap natin na si Lord ang prime, si Lord ang priority, si Lord yung posisyon ng Panginoon, di ba, ang kinikilala natin sa ating buhay. Yung kanyang kaharian sa kingdom, ano bang posisyon ng Lord? He is a king, He is the master. Kasi ang Panginoon natin, yung form of government niya ay, di ba kung tayo sa democratic country, ang form ng government natin ay democracy. No? Pwede tayong magsabihan ng opinyon at pagbobotohan yung opinyon at kung ano yung opinyon ng nakararami, yun, ang nananalo sa botohan, yun ang kadalasan na nagiging batas o panukala ng isang bayan. Yun ang democracy. Pag ayaw na sa'yo ng mga tao, pwede kang palitan ng bago. Pero sa Panginoon, parang dictator. No? Magandang dictator. Hindi ina-acknowledge ng Diyos kailanman yung sharing ng ideas. Sa Panginoon, yung authority, yung ideas niya, yun yung standard. Hindi mo pwedeng i-match. Walang option. Hello? Kaya nga yung tao nakikipag-compete, gusto rin gumawa ng sarili niyang standard. At habang ginagawa niya yon, palayo siya ng palayo sa pinaka-standard talaga ng Diyos. In other words, pag may sinabi ang Panginoon, pag may dineclare ang Diyos, pag mayroong inutos ang Panginoon, pag mayroong in-instruct ang Panginoon sa mga tao, yun ang standard. Hindi mo pwedeng salungatin. Hindi mo pwedeng baguhin. Hindi katulad ng democratic form of government na pwede. Pwede kayo magdebate, pwede kayo magtalo, pag-usapan, at sa susunod pagbobotohan at sino mananalo, yun ang magiging standard ng society. Pero sa Diyos, yung standard niya nakaset. Nakaset ng standard ng Panginoon. Ganito, ganyan. Sa lahat ng mga issues, may tinakda na ang Panginoon na pinaka-standard niya. Na yun ang ating pagbabasihan dapat sa pagpapatakbo ng ating buhay. Ganon kumikilos ang kingdom. Kung ano ang sabihin ng hari, yun ang standard. Agree ka man doon o hindi, pero nakikita mo yung authority ng king at ginagalang mo yon. Kaya nga ang Greek word ng salitang kingdom ay basilia. It means to rule. Or it means may authority sa buhay mo. Kaya nga, sa ating ding buhay, napakahalaga na kinikilala natin ang authority. O sa case natin, yung government. Diba? Kaya nga, nung tayo yung mga bata, naalala natin, pagka-flag ceremony, sino nakakaalala? Mga ganun tayo sa may flag. Sinong elementary dito, high school, di ko na maalala eh. Ako ay Pilipino. Buong tapang na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Yung mga Boy Scout pa, nakaganon. Ano ba yun? Di ba? Ano pa sunod nun? Sino makaka-dictate nun? Ha? Wag na, alam nyo eh. So habang sinasabi natin yan, ako ay Pilipino, buong tapang na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal. Ano pa? Katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos. O, kita mo na? Dapat makadiyos tayo mga kapatid. Makakalikasan, makatao, at makabansa. No? So, nung elementary tayo, even high school, pinapaalala natin yan. Minsan yung mga bata nakapila, inaantok pa. Wala sa isip nila, sumusunod lang sila. Ha? Pero kalaunan, tumatatak sa ating isipan. No? Kaya nga, dapat yun ang ating
inaano palagi? Bakit palagi yun pinapamemorize sa mga eskwelahan? Bakit palagi yun pinapasabi para mamemorya ng mga tao? Dahil yun ang nagpapaalala, mga kapatid, na dapat tayo ay maging tapat sa kingdom or sa country na tinatawag na Pilipinas, na kung saan narito tayo ngayon sa bansang to. Pinapaalala natin yung allegiance, yung pledge, yung pangako. Ha? At yun dapat maalala ng mga Filipino. Hindi pagdating nila sa mga universities, mabibrainwash sila at mamumundok at masasabugan ng bomba dahil nakalimutan nila ang panata nila nung sila elementary at high school. Hello? At tapos sisisihin ng gobyerno na dapat ang katapatan nila nasa bansa, regardless kung anong klaseng pamamahala at pamumuno ang meron. Kung hindi mo gusto ang pamumuno, may chance ka next election na palitan. Hello? Kasi nasa democratic form of government tayo sa bansa natin na Pilipinas. Kaya nga pinapaalala mo. Kaya nga dito sa ating verse, Matthew 6:33, pinapaalala mo that seek first the kingdom. Unahin mo ang Panginoon, maging panata na tayo ay kikilos na nakapaloob sa batas ng Diyos, sa standard ng Panginoon, na hindi tayo madadala sa mga bagong pananaw at bagong influence ng sanlibutan na ito. Kaya nga nilalagay pa sa puso eh. Ha? Pinapakita mo yung allegiance, yung iyong pagiging patriot, sabi nga nila. Makabayan, makabansa. Upang lagi nating maalala ang ating commitment sa kingdom. So ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay mag-pledge tayo ng katapatan sa Kanyang kingdom, kung saan siya ang naghahari. Kaya seek first the kingdom. Lagi kong sinasabi dito, maging part tayo ng expansion ng kingdom. Hindi ng physical kingdom, kung hindi ng kaharian, spiritual, na kung saan ang ating Panginoon ang naghahari. Kaya nga, pag sinabi nating seek first His kingdom, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, lahat ng desisyon na gagawin, lahat ng plano na gagawin mo, titingnan mo kung ano ang opinyon ng Diyos sa iyong mga balak. Bago ka magdesisyon, dahil sabi mo, I will seek first His kingdom, lahat ng plano at desisyon mo, dapat sang-ayon sa pananaw ng Diyos. Hello? Pero madalas ano nangyayari, mga kapatid? Tinatanong lang natin ang opinyon ng Diyos kapag ka pumalpak na yung sarili nating desisyon. Maraming mga tao nagtatanong lang ng opinyon ng salita ng Panginoon kapag ka mali na ang opinyon na ginaya nila sa ibang tao. Pag mali na yung desisyon na pinili nila at saka sila nagsasabi, Lord, anong gagawin ko? Palpak na to ngayon. Basta sabihin ng Panginoon, ewan ko sa'yo, hindi mo ako kinonsulta bago mo gawin yan. Pinili mong mag-decide, hindi mo ako inuna, hindi mo ako tinanong. Sabi ng verse, seek first the kingdom of God sa lahat ng gagawin natin sa ating buhay. Hello? Pero ano nangyayari? Lumalapit lamang tayo sa Kanya kapag nabigo na tayo. Hindi si Lord ang first option ng ibang mga tao. Second option lang si Lord, third option. Or pag no choice na, saka nalalapit sa Lord. Samantalang pwede namang una mo siyang lapitan sa lahat ng sitwasyon sa buhay mo. E di hindi na sana tayo nagkamali, mga kapatid. Hindi na sana tayo napahamak. Hindi na sana tayo nakaranas ng mga kalungkutan, kapighatian, kasiraan sa ating buhay kung inuna natin ang Panginoon.
kung tinanong natin kung ano ang opinion niya. Kaya nga, anong ibig sabihin? To seek. Hanapin natin. To seek is to go searching for it. Pag may bagay kang hinahanap, hindi pwedeng nakaupo ka lang at naghahantay kang yung bagay ang lumapit sa iyo. Hello? Kailangan hanapin mo yung bagay na mahalaga na hinahanap mo. Kung gusto mo ng kasagutan, hanapin mo. Mag-research ka. Kung gusto mo ng katuwiran, hanapin mo ang katuwiran sa Panginoon. Habulin mo. Look for it. Hindi mo alam ang sagot, hanapin mo ang sagot. Mag-research ka. Hindi mo alam ang Bible, magtanong ka sa mga taong nakakaalam ng salita ng Diyos. O ikaw mismo ang mas maganda, alamin mo mismo ang salita ng Diyos. Kaya tayo sa Born Again, open Bible tayo. Dahil wala tayong itinatago. Hindi tayo kaparehas ng mga ibang samahan na ang pwede lang magsalita, yung kanilang preacher, at pero pinagbabawal na kayo magbasa. Anong ibig sabihin? Di bine-brainwash ka. Yung gusto mo lang at yung gusto lang nilang dapat mong malaman, ang binibigay nilang informasyon sa'yo. Hindi ang buong kabuuan. Bakit? Pag ang buong kabuuan, mabubuko, mabubuking ang kanilang pandurugas sa mga tao. Hello? Kung wala ka naman tinatago, ba't may tatago ang Bible? Ba't may pagbabawal? Kaya mapalad tayo mga kapatid, tayong mga born again, hindi pinagbabawal. Tinatamad lang talaga magbasa ng Biblia. Aray ko, sabi nga niya. Di ba? Yung ibang mga tao, sunod-sunuran kasi pinagbawal basahin ng Biblia. Sunod-sunuran, opo, sige po, okay po. Ganun lang. Walang alam eh. Gusto nila sanang humanap ng sagot, bawal. Hanap ka ng sagot, tiwalag ka na. Natatakot sila ngayon, doon ka lang. E tayo mga born again, sige hanapin nyo yung sagot, basahin yung Biblia. Ayaw. Anong gusto natin? Mag-Mobile Legend. O yung iba pa dyan, tumataya pa, tumatalpak. Yun ang pinagkakalokohan natin, mga laro, mga ganyan. Imbis na magbasa tayo ng Biblia, mga kapatid. At sabi ng Bible, hanapin yung sagot. Matuto. Di ba? Alamin natin, mga kapatid. Napakarami na nga pong pwede mag-research ngayon, di ba? Kung may gusto kang tanungin, i-type mo sa Google. Oh. Ang tanong mo, Google, paanong hindi antukin habang nagme-mensahe si Pastor? Di ba? Yun ang tanong. Paanong hindi makatulog sa loob ng simbahan? O sasabihin ni Google yung sagot, ganito ang tips. Kukutin mo yung tenga mo. Ha? Bunutin mo yung eyebrow mo. Eyebrow ba yun? Eyelids. Ha? Itikin mo yung ilong mo. Kaya di ka antokin, mawala antok mo. Andyan na yung information lahat available. Ha? Mayroon pang chat GPT. Ay pinagbabawal sa eskwelahan. Nakala mo, galing-galing ng sagot ng estudyante. Essay, ganda oh. Yung pala, tinulong lang, tinatanong. O, meron na yung si Siri. Diba, si Alexa. Siri, ano nga yung meaning nito? Sasabihin ni Siri, ni Alexa sa'yo. Yung lahat ng information available online. Ikaw na lang yung maghahanap. Lalo na yung salita ng Panginoon nandyan. Hallelujah. Anong gagawin kong desisyon? Anong plano ko? Huwag ka munang agad-agad. Check mo muna. Pasabi ng Panginoon, ano ba opinion ng Diyos? Ano bang principles ni Lord? Kaso minsan nai-excite tayo, bira tayo kagad sa sitwasyon, at pag pumalpak, saka tayo babalik sa Panginoon. Lord, palpak ako. Ha? Tulungan mo ko. Samantalang dapat inuna natin kumonsulta sa Kanya. Hindi mo alam, umanap ka ng mga tao na nakakaalam. Kaya nga pag may nararamdaman tayo, kanino pa tayo lumalapit? Sa doktor. Hindi natin ang alam ang paliwanag, ba't nananakit ang likod natin, ba't nananakit ang tuhod natin, masakit ang ulo natin, ganito, hindi tayo makatulog sa gabi.
Lumalapit tayo doon sa mga experts na nakakaalam para tayo ay matuto kung bakit, para tayo ay matuto sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Yun ang normal. Lumalapit tayo doon sa nakakaalam. At alam natin mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam ng ating future. At kapag lumapit tayo sa Kanya, nag-seek tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kasagutan na hindi tayo magkakamali. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya seek His kingdom. Seek His priorities. At anong mangyayari? Ikaw ay makakatanggap ng kasagutan. Kaya pag binasa natin yung Matthew 7, verse 7 and 8, sabi diyan, seek and you will find. Hello? Pagdating sa verse 8, for everyone who asks, receive, the one who seeks, finds. So, kung hinahanap natin ang Diyos, kung hinahanap natin ang opinyon, ang pananaw ng Panginoon, hindi maaari na hindi niya tayo bigyan ng sagot. Hello? Maliban na lang kung hindi tayo interesado sa pananaw ng Diyos sa buhay natin. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, hindi madamot ang Panginoon na magbigay. Katulad ng sinabi ko, maliban na lang kung wala tayong interes sa opinyon ng Panginoon o sa pananaw ng Panginoon. In other words, wala tayong paki sa Kanyang salita. Kaya maraming tao minamalas or palpak ang sitwasyon ngayon sa buhay dahil sa maling desisyon na kanilang ginawa, dahil hindi nila inuna ang Panginoon sa kanilang buhay. Hindi nila inuna ang Diyos sa mga desisyon sa buhay. Sabi ng Lord, ihanda mo muna, di ba? Ang lahat. Sabi ng Panginoon, bago ka mag-asawa, ihanda mo muna ang bukirin. No? Maging stable ka muna, tapusin ang pag-aaral. Ganap ng trabaho. Maging stable, may matitirhan. Pero dahil elementary pa lang, mahilig ka na magjowa, high school pa lang, di pa tapos mag-aral, so hindi ko sinabing lahat ng nag-aasawa ng high school pumapalpak ang buhay. Hindi ko sinabing ganun ha. Kaya lang, ang point ko, kung anong sitwasyon mo ngayon, yan ay dahil, yan ang consequences ng desisyon mo. Dahil hindi ka sumunod sa pananaw ng Diyos pagdating sa buhay. Diba? Oo, mabigat, oo, medyo challenging. May dadaan talaga ng tiis, hirap, sakripisyo, dahil hindi prepared Pero hindi ko sinabing walang pag-asa. Meron, amen? Kaya nga lang, hindi mo maitatanong ba't nangyayari sa akin to. Kasi nga ginawa mo Hindi mo sinunod yung payo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kaya yan yung pinagdadaanan mo. Pero hindi ibig sabihin hanggang dyan ka na lang. May pag-asa pa rin dahil nandyan naman si Lord. Pero hindi nakakapagtaka bakit nangyari sa tao yun. Bakit? Kasi sometimes, palpak, mali ang kanyang desisyon kung bakit siya ngayon nakakaranas ng challenge o kahirapan sa kanyang sitwasyon ngayon. Kaya nga mga kapatid, bago tayo magdesisyon sa buhay, alumin muna natin, Lord, ano bang will mo? Panginoon, ito ang gusto kong mangyari, kalooban mo ba to? Lord, kung kalooban mo to, Panginoon, ito talaga mangyari, walang hadlang. Pero pag may kahit isang aberya, Panginoon, sign, baka kailangan ko itong i-reconsider. Lord, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo si Lord. Lord, specific sign. Lord, kung kalooban mo to, itong mangyayari, walang problema. Pero pag itong problema na to lumabas dun sa gagawin ko, ibig sabihin, hindi mo to will. Kailangan ko pang i-reconsider, baka hindi pa panahon, baka hindi pa ako handa. Hello?
Tingnan natin kung anong pananaw ng Panginoon. Tingnan natin kung anong ipag-pray bago magdesisyon. Manalangin ang gusto. Pag-pray, if kailangan, kung wala kang medical condition, mag-fasting ka pa sa Panginoon para ma-reveal ni Lord ng mas malinaw sa iyo kung ano ang opinyon at pananaw niya sa gagawin mong desisyon. Lalo na kung ang nakasalalay dito ang iyong future, ang future ng iyong pamilya, ang iyong anak, yung career, yung malalaking bagay sa buhay mo. Hallelujah. Kaya, seeking God first. Yun yung number 1 natin mga kapatid. Seek first the kingdom. Roma number 1. Pangalawa, hindi lang His kingdom and His righteousness. In fact, bago natin masik yung kingdom ng Panginoon, ito munang righteousness ang mauuna. Righteousness is the standard that God established by which people are made acceptable to Him. So yung righteousness ng Panginoon, nakaset na yan. Yung tama, yung mali, sinet na ng Panginoon. At ngayon, binabago ng society. Pinapalitan nila yung tamang sinet ng Panginoon. Kaya nga pag tinignan nyo sa West, pag tinignan nyo sa US, ano ang issues na palagi nilang pinagkakaguluhan doon? Kung dapat bang gawing legal ang abortion. Hello? Yan yung pinagtatalunan nila. Kasi marami na doon halos, even Christians, na nagsasabing Christians, ay pumapabor na pwede ang abortion. Kasi nga daw, hindi pa daw tao. Pwede ba yun na yung baby, pag yung fetus, na pag naging fetus na, yung similya ng lalaki at similya ng babae, pag nag-join, automatically meron ng heartbeat yun eh. Lalaki na yun eh. In other words, yung fetus na yun, buhay na. Kasi kung walang buhay, hindi yun lalaki. Tama? Pero pinagbibibatihan, hindi, may weeks lang, ganito, pwede na yan. Ha? Pwede na yan. Sabi ng Panginoon, huwag tayong papatay. Pag ganyan, pinatay mo na rin yung bata. Murder ka na, nag-commit ka ng murder. Dati hindi naman kailangan pagtalunan yun, automatic na yun eh. Immoral yun. Wala yun sa set ng standard ng Panginoon. Pero ngayon, pinag-uusapan na, legalize na natin. In fact, sa ibang states ng bansa, doon, halimbawa, let's say sa US, may mga state doon na legal talaga. Para ka lang nagpapabunot ng ngipin. Ha? Kaya tingnan nyo, yung population nila nagdi-decrease. Samantala, yung mga nasa east, parami ng parami, 3, 4, 4 asawa, parang nagbibreed lang eh. Ngayon, nagiging refugee sa mga western country. Ngayon, yung mga taga-west naman, hindi na nagbibreed, nag-a-abort pa. So imagine niyo after 50 years, kaninong populasyon ang mas malaki na? O kaya ang mga western world, mga Christian country na tinatawag, after 50 years, baka hindi na Christian country yan. Di ba? Yung iba, ang lakas mag-breed, 3, 4, 4 asawa. 10, 20, 30, sisiw lang yan. Samantalang sa West, 1, 2, kasi nga daw, family planning, ha? Tapos, a-abort pa yung iba. After 50 years, tingnan natin kapag ka nagpatuloy yan. Salamat na lang tayo sa Pilipinas, mga kapatid. Huwag naman sana, no? Mahal natin yung bawal talaga yan. Pero doon sa ibang bansa, feeling kasi nila, kaya nila din mag-set ng standard. Tingnan mo, palayo sila ng palayo. Sa pagnanais nilang maging magaling, maging matalino, lumilihis sila
sa landas ng Panginoon, standard ng Panginoon. Same-sex marriage, ganun din. At ito, nagiging ano rin to sa atin, di ba? Kailangan, same-sex, pwede rin mag-apply ng kasal. O sa ibang bansa, may mga kinukulong na minister. Kasi may batas sa kanila, pwedeng ikasal ang parehong lalaki, parehong babae. Eh yung church, hindi, ayaw namin. Kasi labag nga sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa? Kinulong yung pastor. Kasi lumabag sa batas, illegal na kasi sa state nila eh. Di ba? So paano na ngayon yan? Hindi na nagsisik ng kingdom, hindi pa nagsisik ng righteousness, kaya ano nangyari? Nawawala talaga. Ganon din yung pagkilala ng kasarian. Pag yung lalaki natawag mo na mister or ma'am, nagagalit. Paano pag nasa cashier ka? Pagkakita mo sa itsura, sabihin ko, magalit to. Kahit mga mukhang pangboksingero na nakasuot pang babae lang, paano mo tatawagin yun? Magdadalawang isip ka na. Kasi pwede ka magalit, i-viral ka, videohan ka, tanggal ka pa sa trabaho mo. Kita nyo yan mga kapatid. Samantalang 30 years ago, 50 years ago, hindi naman question yan. Ngayon, pinagdidibatihan na, mayroon pa naglalabas ng bill na ganito, ganyan, ganyan. Kita nyo yung sanlibutan mga kapatid, palayo ng palayo. Nagbabackslide, palayo ng palayo. Patuloy na nagre-rebelde sa sinet na standard ng Panginoon. Lalo na sa West, confused na yung mga tao eh. Hindi na nila alam kilalanin. Pag tinanong mo, what is a woman? Hindi na sila makasagot sa'yo. Kahit mga doktor pa, mga expert pa yung tanungin mo, yung woman, biologically woman, hindi na nila ma-explain sa'yo. Madami ng pasikot-sikot, bla bla bla, gano'n. Samantalang ang woman lang naman, ang meaning ay, ang babae ang pwedeng mag-reproduce. Yun lang. Pag kaya mong mag-reproduce, babae ka. Kasi ang lalaki, kahit balik-baliktarin mo yan, bihisan mo ng babae, lagyan mo ng buhok, lagyan mo ng mahabang talukap, beauty, plastic surgery mo ang muka, ang ilong, napakaganda na, palagyan mo ng dibdib, palagyan mo ng ano. Pero pag biologically male, hindi talaga yan mag-aanak. Impossible. Ganun lang kasimple, tama? Pero ngayon, mag-research ka, what is a woman? Dadalhin ka dun sa Kaya yung mga, at yun ang tinuturo ngayon sa mga preschool sa kanila. Mga bata confused. Dati nung panahon natin, nung elementary tayo, preschool, high school, ang daling kilalanin eh, biology. Diba? Scientific. Hindi tayo nalilito nun, itong babae, itong lalaki. Ngayon, wala na yung mga batang lumalaki ngayon, confused na. Sino may kasalanan? Yung mga tao rin na nagre-rebelde sa Diyos. Hello? Kaya mga Christian parents, huwag kayong papayag na yung mga anak nyo ay mahawa ng mga ganyan, ng kahibangan ng sanlibutan. Di ba? Kaya, sino ang titindig? Di ba? Sabi ng Word of God, yun ang nakakalungkot na marami na ang umiiwan sa katwiran ngayon. Marami nang tumatalikod. Bibihira na lang yung pinagtatanggol yung katotohanan. Lalo na yung mga tao sa ibang bansa na linulook up nating mga tinasabi nilang nasa third world country. Di ba? Mahilig tayong mag-observe sa kanila anong ginagawa. Pero tingnan mo kung anong ginagawa nila. Pinagdidipatihan nila ang mga bagay na alam naman natin ang sagot mula pa nung una. Parang bumabalik sila dun sa panahon ng mga kopong-kopong, na pinag-iisipan pa lang nila ano ang legal, ano ang hindi. Samantalang matagal nang nakaset yun. Ayaw nila no standard ni Lord, kaya bumaba sila sa kaawa-awang standard ng lipunan. Hello? Abortion, sex and marriage, gender
confusing, hindi mo maintindihan. Kaya yung ibang mga tao, even Christians, para walang gulo, wag na lang tayo kumibo. Lalayaan mo na, okay na yan. Ha? Kaya tuloy, ano nangyayari? Wala na ang katuwiran, wala nang righteousness. Seek His kingdom and His righteousness. Hindi ka makakasik ng kingdom ng Panginoon kung hindi mo unuuna yung katuwiran, yung righteousness, kabanalan sa buhay mo. Parang ganito yan eh. Paano nangyayari yon? Parang sa pagkain, kailangan ng pagkain ng tao. Kailangan ng tao ang pagkain. Yung pagkain, yung food, ang nagsusustain, nagsisilbing gasolina ng katawan natin. Kaya pag hindi tayo kumain, mahina, parang pagod. Ha? Pagka bagong kain naman, parang energetic ka, may fuel yung iyong katawan para masustain mo yung araw, para makagawa ka ng mga kapaki-pakinabang na bagay, kailangan may pagkain ka na nagiging gasolina ng iyong katawan. Ganon din yung tinatawag nating righteousness. Siya ang nagsisilbing gasolina ng ating kaluluwa, ng ating spiritual life. Yung kaluluwa natin, kailangan niya ng righteousness para magagampanan niya kung ano man ang itinakda ng Diyos para sa buhay niya. Kailangan ng kaluluwa natin yon, yung righteousness. Without righteousness, the soul starves. Kung walang righteousness ng Panginoon, yung kaluluwa natin manghihina, magugutom, mamamatay, mawawala. Ha? Kaya lang, katulad ng body, katulad ng katawan na kailangan ng pagkain, yung soul din ay pwedeng matrick, pwedeng madaya. Katulad ng body natin, ang kailangan ng body natin, masustansyang pagkain. Tama po mga kapatid? Amen? Masustansya para maging malusog, pero pwede itong dayain. Kaya minsan ang kinakain ng tao, junk foods. Akala niya busog siya. Mga unhealthy food na hindi advisable para sa tao. Mga processed food. Yan, tama po ba? Kain, paborito mo yan. Processed food. Araw-araw hotdog. Araw-araw tosino. Ano pa? Longganisa. Processed food, corned beef. Basta lahat ng process. Hindi natural, hindi fresh. So yan ang kinakain mo. Tapos sasabayan pa na chichirya, chocolate. Ano kaya sa palagay nyo may soft drinks? Ano kaya sa palagay nyo mangyayari sa katawan nyo pag ganyan ang lifestyle nyo? Aba, mukha kang mataba. Mataba ka. Ha? Pero, hindi ka malakas. Hindi ka strong. Puro junk foods yung pagkain mo. At kalaunan, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng mga sakit-sakit na maaari mo na ikamatay. Pahamak. Ha? Dinadaya mo yung iyong katawan. Ganon din sa spirito, sa soul. Dinadaya mo rin yung iyong kaluluwa dahil ang pinapakain mo sa kanya, imbis na righteousness, worldliness. Hello? Worldliness. Unrighteousness, immorality, sin, yun ang kinukonsume. Mga junk food o junk food sa ating spirit. So anong nangyayari? Akala mo okay ka, akala mo healthy ka, buhay ka. Pero ang totoo, yung soul, yung spirit mo ay starving. Hello? Gutom sa totoong righteousness because ang pagkain niya ay righteousness. Ang nagsosustain sa kanya, righteousness. Para ka nagpapasok ng junk foods, sugar sa katawan mo. Wow, matamis, masarap. Hello? Matamis. Ang sarap nito. Chocolate. Pag naggagawa ka ng kasalanan, sarap. Fulfilling. It tastes good. It smells good. It feels good. Pero, kapahamakan ang kahihinatnan ng buhay. Akala natin okay pa ang soul natin, but ang katotohanan, walang nutritional value
ang ating pinagagawa sa ating buhay, sa ating spirit. Kaya imbis na muscle, imbis na maging strong yung faith, ano nangyayari? Puro fats, puro unhealthy, puro, kumbaga sabi nga, ampaw lang yung iyong pag iyong pananampalataya, ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang tao, ano nangyayari? Even Christian, nagiging worries. Nagkakaroon ng maraming pag-aalala sa buhay. Bakit? Kasi hindi niya ginawa kung ano yung tama, ano yung una. To seek the kingdom of God and His righteousness. Kasi sabi ng verse, kaya nga, pag binasa mo yung verse, di ba? Pag binasa natin yung Bible, ano sinasabi? Huwag tayong mangamba. Babasahin natin yung Matthew. Sabi ng Matthew 6, verse 25, huwag mabalisa. Pag pumunta ka sa verse 27, huwag mabalisa ulit. Verse 28, bakit kayo nababalisa? Verse 31, huwag mag-alala. Verse 34, huwag mong alalahanin. Puro wag. Pero dahil hindi siya yung priority mo, hindi yung kingdom, hindi yung righteousness ng Panginoon ang sinisik sa buhay mo. Ito ang nangyayari, puro ka balisa, puro ka pangamba, hindi ka sure sa future. But alam mo mga kapatid, ito ang pangontra, yung tinatawag nating worry, anxiety, putting God first in your life. Sabi ni Lord, hindi mo na kailangang maghirap pa, mag-isip pa. Kung ang dami mong alalahanin noong 2024, ngayong 2025, gawin mong una ang Panginoon sa buhay mo. At ang sabi ni Lord, hindi mo na kailangang alalahanin pa. Sinabi ko na ito, ang problema nating tao kasi, inaalala natin yung magiging problema natin next week, next month, di ba, next year. Yun na kagad ang iniisip natin, na stress na kagad tayo sa mga bagay na hindi pa dumarating. Pero anong sabi ni Lord? Huwag mong problemahin kung anong sa palagay mo ang magiging problema mo in the future. Ang unahin mo, unahin ang kingdom, unahin ang righteousness ng Panginoon. Ang sabi niya, and all these things will be added. Ako na ang bahalang sumulusyon sa lahat ng pinoproblema mo. Hallelujah ngayon. Kaya mga kapatid, seek first the kingdom, it is the command of Panginoon. Bilang believer, unahin mo ang kingdom ng Panginoon. Gusto mo ng pagpapala, unahin mo si Lord. Gusto mo ng pagpapala financially, put God first on your financial. Di ba? Gusto mo lumaya sa utang, put God first. Unahin mo si Lord sa iyong financial na buhay. At siya, ano sabi ng Panginoon, lahat ay idadagdag niya sa iyo yung mga pangangailangan mo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, the character of God. At ano yung pangako ng Panginoon? All these things shall be added unto you. Food, clothing, pambayad sa lahat, gastusin. Pangako ng Panginoon yan. So mga kapatid, mamimili ka ngayon. Anong pipiliin mo? Worry or rust? Anong pipiliin mo? Mag-alala? Ma-stress sa mga bagay na wala ka namang kakayahang masolusyonan? O uunahin mo ang Lord, uunahin mo si Lord at yung kabanalan ng Diyos sa buhay mo. At ang promise ni Lord, lahat ng pangangailangan mo, itutugunin ng ating Panginoon. Seek God first, live righteously, and third, trust God fully. The moment na inuuna mo ang Panginoon, hindi ka mangangamba. The moment na inuuna mo, hinahanap mo ang righteousness ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka mag-worry kahit anong sitwasyon. Sabi nga ng Bible na binasa natin sa verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ng bukas,
sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So kung ano yung nandyan sa harap mo ngayon, sabi ng Bible, yun lang ang atupagin mo. Yung mangyayari bukas, bukas na ulit. Isa-isa lang, chill. At makakapag-chill ka pag alam mo na ikaw ay may tamang relasyon sa Panginoon. Hello? Hindi ka makakapag-chill pagka alam mong ikaw ay may hindi magandang relasyon sa Panginoon. Dahil tiyak yan. At kung hindi mo uunahin ang kingdom niya, hindi mo uunahin ang righteousness ng Panginoon, sa buhay mo, tiyak yan. Sa bawat gagawin mo, sigurado, kung hindi yan papalpak, kung hindi yan magiging effective, ikaw ang maliligaw ng landas. Pero pag unahin natin siya sa buhay niya, ano sabi ng Panginoon? Lahat ng papangailanganin natin ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Plus, hindi mo na kailangan mag-alala sa kahit anong nangyayari sa buhay mo. Mga kapatid, ipagpasa Diyos natin ang lahat. Si Lord ang nakakaalam. Si Lord ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung 2024, nag-alala ka, 2025, ngayong 2026, ano sabi? Unahin mo si Lord sa buhay mo. Put God first and His kingdom and His righteousness. And all these things will be added unto you. Ngayong 2026, mas pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Mas pagkatiwalaan mo ang Kanyang banal na salita. At ang pangako niya sa atin, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng pangangailangan natin, kung inuna natin siya, kung inuna natin ang kabanalan ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa atin. At hindi tayo magkukulang. Palakpakan natin ang Panginoon, nilikon tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Ama namin na banal na nasa langit, salamat, Lord, sa iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Lord. Ikaw ay totoo at tapat sa iyong salita, Panginoon. O Diyos, salamat po kung paano kami nagtiwala sa iyo 2024, 2025. At ngayong 2026, Lord, lalo pa kami, Panginoon, na magtitiwala sa iyo at sa iyong pangako at salita. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging priority namin, Lord, ang kalwalhatian mo sa aming buhay. Na maging priority namin, Lord, ang iyong kingdom. Hallelujah. At ang iyong kabanalan, righteousness, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung mga bagay na mahalaga sa buhay namin, O God, ay maging pangalawa na lamang kung hindi ikaw ang maging number one sa aming buhay, Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang mga plano at mga desisyon na gagawin ng iyong mga anak this 2026. Tulungan mo sila na bago magdesisyon, bago kumilos, ay Lord, tatanungin nila ang iyong opinyon para sa kanilang buhay, para sa kanilang mga plano, O Lord. O God, salamat, Panginoon, na alam namin, Panginoon, pag inuna ka namin, O God, hindi ka magkukulang sa amin. Tested and proven na yan, Panginoon. Hallelujah. Subok na namin, Panginoon, na pagka ikaw ang priority, ikaw ang number one, bago ang aming mga pansariling interes, Lord, hindi rin kami mahuhuli sa inyo, O God. Kaya, Panginoon, salamat sa buhay. Hallelujah. Salamat sa lakas, salamat sa pangako mo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak na narito. Maging ang mga kapatid na nanonood online, mga kaibigan namin, Lord, i-bless mo ang kanilang buhay. Tulungan mo rin sila, Lord, na ikaw ang maging priority, your kingdom, your righteousness. Hallelujah. At salamat, Panginoon. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, yun ang aming motto. Yung aming allegiance, Panginoon, sa kingdom mo ay hindi magbago. Yung aming panata, yung aming declaration, Lord, sa buhay namin ay hindi magbabago.
paglipas ng panahon. Kung hindi hanggang sa iyong muling pagbabalik, yun pa rin, Panginoon. Ang aming motto, ang aming lifestyle sa buhay. Salamat o Diyos. Lord, sa iyo lamang ang kapurihan. Nawa, Panginoon, ikaw ay aming naitaas. Pangalan ni Jesus, hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.